Tumutok tayo sa epekto sa pananalapi at mga resulta ng digmaan. Malinaw na apektado ng tensyon sa Strait of Hormuz ang pandagdigang ekonomiya, merkado at presyo ng krudo. Ang tanong, gaano ito katagal? Nagbabala pa nga si UN Chief Antonio Guterres tungkol sa lumalalang epekto ng strait sa pandaigdigang ekonomiya na nananatiling halos sarado dahil sa digmaan. Sabi niya, kahit alisin ang mga restriksyon na yon, aabutin pa ng ilang buwan bago makabawi ang mga supply chain. Para sa dagdag na reaksyon at pananaw, tinatanggap namin si Said Hasminejad, Senior Advisor sa Foundation for the Defense of Democracies. Kasama natin na yon mula New York. Salamat sa oras mo. Marami tayong pag-uusapan. Ayon kay Pangulong Donald Trump, haharangan niya ang mga daungan ng Iran hanggang pumayag ito sa kasunduang nuklear. Pero, syempre, maaring tumagal pa bago maramdaman ng rehimen ang sapat na pressure sa ekonomiya. Ano ang iyong palagay? Gaano pa katagal kayang magtiis ng rehimen ng Iran dito? Sa tingin ko, based sa datos na nakikita natin, naging epektibo talaga ang blockade ng Amerika sa pagpigil sa rehimen na mailuwas ang lanis nito. Ipinapakita ng datos mula Abril 13 hanggang Abril 28 na ang 17 tuldok, 5 milyong bariles ng lanis, nakatumbas ng mga 1 tuldok, 15 hanggang 1 tuldok, 16 na milyong bariles ng lanis kada araw ng blockade. Kaya kung titingnan mo ang datos, halos kapareho ito ng in-export ng Iran noong Marso. Karaniwan, nag-e-export ang Iran ng mga 1.8 milyon. Noong Marso, nag-export ito ng 1.16 milyon. Kaya ang US naging epektibo talaga sa pagpapatupad ng blockade. Gaano pa katagal mabubuhay ang rehimen nang hindi nag-e-export nito? Ang ibig sabihin ng mabuhay ay may ilang kahulugan. Kaya isang tanong ay kung gaano pa katagal kayang itago ng Iran ang lanis nito nang hindi napipilitang bawasan ng produksyon. Kaya talagang limitado ang imbakan sa lupa. Kaya gumamit ang Iran ng imbakan sa dagat, ibig sabihin ng mga tanker na ito. Ang tantiya ay kaya nitong gawin ng mga 4 hanggang 6 na linggo, siguro 2 buwan na pinakamatagal, na kaya nitong itago ang langis sa mga tanker na ito. Depende yan kung papayagan ng Estados Unidos. Mahalagang pigilan ang mga bakanteng tanker na pumunta sa mga pantalan ng Iran at isa pang issue, ang mga bakanteng tanker na nasa katubigan ng Iran. Kung gusto ng US, kaya nilang siguraduhin na hindi magagamit ang mga yon. Wala pa tayong nakikitang ginagawang ganoon ng US. Sa ngayon, yon lang ang nangyari. Pero ang ginagawa nila ay magpatupad ng blockade na may epekto sa ekonomiya. Kaya medyo mas matagal bago maramdaman ng Iran ang sakit. Pumasok ang Iran sa digmaan na nasa napakahinang talagayan. Ang inflation ay nasa mga 50% at ang inflation sa pagkain ay nasa mga 100%. Pero para sa rehimen na sabihin, sige, masyadong mataas ang pasaning pang-ekonomiya para ako'y sumuko. At malamang mas matagal pa bago ito sumuko kaysa sa susunod na 2 buwan. Ang talagang kinababahala ng rehimen at nakita natin ito sa ulat ay baka magdulot ang pasaning pang-ekonomiya ng panibagong pag-aalsa. Katulad ng nangyari noong Enero 8 at 9 at magiging napakadelikado para sa rehimen kung magkakaroon ng pag-aalsa. Kasabay nito, naruroon din ang mga puwersang militar ng Estados Unidos at Israel sa rehiyon at maaari silang tumulong sa pag-aalsa. Kaya iyon ang senaryo na labis nilang kinatatakutan. Pero sa tingin ko, nawala na ang estratehikong benepisyo ng tigil putukan para sa Estados Unidos. Kaya ang tigil putukan ay dapat sanang magbukas muli ng Hormuz Strait. Ngunit hindi ito nagawa. Kaya sa tingin ko, ang pinakamainam na gawin ng US ay ipagpatuloy ang blockade at magsimula ng operasyong militar para muling buksan at siguraduhin ang seguridad ng Hormuz. Simulan ito sa pagtutok sa rehimen sa timog baybay ng Iran. Sabi ni Yuv, nabanggit mo na ito at marami na rin napag-usapan tungkol sa ekonomikong presyon sa rehimen. Mahirap na talaga ang ekonomiya sa Iran bago pa ang mga protesta laban sa rehimen noong Enero at ang sumunod na marahas na pagganti ng mga puwersang Iranian.
Anong pagkaunawa mo sa kalagayan ng ekonomiya ng mga Iranian sa kasalukuyan matapos ang nakaraang 2 buwan at ang patuloy na tensyon sa Strait? Pagdating sa seguridad sa pagkain, kakayahang tustusan ang simpleng pamumuhay at makaraos at ang halaga ng pamumuhay. Ano ang tingin mo sa mga karaniwang tao sa Iran ngayon? Hindi ang gobyerno. Kaya pumasok ang Iran sa digmaan na halos 40% ng populasyon ay nasa ilalim ng poverty line. Kaya lalaki pa ito kung hindi makakamit ng gobyerno ang isang kasunduan na malabong mangyari na makakamit ng gobyerno ang isang kasunduang nuklear. Kaya ang kalagayang pang-ekonomiya ay lalo pang lumalala. Ang nakita natin ay mabilis na pagbagsak ng halaga ng riyal mula 168,000 tuman bawat dolyar hanggang 188,850. Ang ginawa ng gobyerno ay inaresto ang mga mangangalakal, isinara ang mga tanggapan ng palitang salapi at ginamit ang karaniwan nitong paraan ng pagkontrol sa presyo na hindi naman talaga gumagana. Kaya sa panggitnang panahon tulad ng sa loob ng ilang buwan, malinaw na lalo pa itong lalala. Mas higit pa sa nakikita natin niyon kaya malamang ay hindi na maiwasan ang panibagong pag-aaklas. Pero ang tanong, gusto ba ng Estados Unidos na maghintay ng ilang buwan para bumalik ang rehimen at sumuko? At dahil dyan, sinasabi ko, wala nang saysay ang estratehikong halaga ng tigil putukan. Ang kailangan nating gawin ay ang magpatupad ng blockade. Gamitin ang mga militar na kagamitan para muling buksan ang kipot ng Hormuz at pagkatapos ay makipagtulungan sa oposisyon, makipagtulungan sa mga tao sa lugar upang puwersahin ang rehimen at sana ay mapabagsak ito. Hangat umiiral ang rehimen, mananatili ang banta ng nuklear, misil at terorismo. Hindi mawawala ang mga banta habang naroroon ang rehimen. Samantala, hinihintay ng mundo kung sino ang unang uurong, ang US o Iran. Pinahahalagahan namin ang iyong pananaw. Salamat. Live mula New York, Said Hasminejad. Pinahahalagahan namin ang iyong pagsama sa amin dito sa Rundown. Salamat. Salamat.